And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him. Ano yung mga gifts na yon? Gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned, so sila ay nabigyan ng warning, no, sa kanilang panaginip. Sabi niya that they should not return to Herod. Huwag silang bumalik kay Herod. Instead, they departed for their own country another way. Umalis na sila, dumiretso na sila, hindi sila nagbigay ng any report kay King Herod. So magkaroon tayo ng konting background about this. Ano po? Yung wise men from the east, most likely from the east, is ang tinutukoy dito ay yung Babylon. Okay, so they traveled. Remember, the Jews went to exile. They were in captivity for 70 years. Natatandaan niyo po ba sa Babylon? Then they went back to Israel after 70 years. Of course, sa mga those Israelites who went to captivity or exile, may mga natira doon. Hindi lahat nagsiuwian or nagsibalikan sa kanilang promised land or sa lugar na yon na pinanggalingan nila. So most likely, may mga remnants from Babylonian captivity. Pag sinabi mong remnants, may mga natira doon na mga Jews. Nakukuha po ba natin yon? And kung titingnan natin, why do they know? Bakit alam nila about the king of the Jews, yung ipapanganak? Bakit alam? Why do they know the scriptures? Why do they know about the prophecy? So maaring ito ay ipinasa sa kanilang mga ninuno or inaral nila about their roots. Kasi pwedeng ganun eh. I-search nila, ano ba yung pinanggalingan namin? Ano ba yung history? Ano ba yung mga background? No, yung pinanggalingan ng aming mga ninuno. Alright, nakukuha po ba natin? Okay. So wise men. Bakit wise men? Dahil nung panahon nila, in early days, they are considered scientists. Okay, nagre-research sila, nag-aaral sila. Kaya nga meron yung tinatawag na magi. Or anong tawag nito? Magi? Okay. Magi. Di kaya nga, di ba may word na magician. Pero hindi sila nagmamagic. Okay. Wise men. Okay. Now, so malinaw po ba? Malinaw na po ha? May background na tayo doon. Now, let's look at some misconceptions about this story. Ano yung mga traditional misconceptions? Okay? Unang-una, pag sinabi mong misconceptions, traditional, ito na po ay yung naituro na sa atin noon-noon pa ng ating mga magulang, ito yung naririnig natin. Ayan, ano yung misconception? Unang-una po, 3 kings with 3 gifts. Ayan. Unang-una po, they are not kings. Okay? Kaya po, wag niyo po akong babatiin ng happy 3 kings. Okay. So, they are not kings. Hindi po sila mga hari. Kasi imagine mo, they went to Herod, tapos inutusan sila ni Herod. Can you imagine? King, inutusan niya. So, it's not logical. Okay? Nakukuha po ba natin yon? So, they were not kings. And, hindi rin sila tatlo. Okay? These are traditional misconceptions. Nagkaroon lang po ng ganitong konsepto, it's because of the 3 kinds of gifts na ibinigay, na presented to Jesus. Pero not necessarily tatlong hari. Okay. So, hindi po. Okay ba? Kung ito po ay mahalagang bagay na dala-dala po nila, later on, pag-aaralan natin kung ano yung kanilang mga dala. Siyempre, they came from the east. Anong sinakyan nila? Siguro kamelyo, ganyan. Naglakad sila by foot. Can you believe, from the east, nagta-travel lang silang 3, tapos dala-dala nila mga precious, valuable mga bagay? Sa daan pa lang, idina-hold up na sila. May mga bandido. So, hindi din logical na 3 lang sila. Suppose, ito ay caravan. Pag sinabi mo kasing caravan, these are group of people, isang
Isang grupo kung saan sila po ay nagta-travel, may mga kasama po sila. Okay po ba yon? Malinaw na po. Okay. Ayan. Pangalawa po na traditional misconception, dito sa story na to, particularly in this story, is yung newborn Jesus visited by shepherds and the three kings. Okay. Magkahiwalay pong story ito. Okay, magkahiwalay po. Initially, ang unang bumisita sa infant Jesus ay ang mga shepherds. Sila yung unang-unang nakarinig ng good news about this message. Alright? Malinaw po. And ito po ay natanggap nila from an angel, kaya sila po yung unang nag-visit sa kanya, kay Jesus. Pero noong time na po, dito sa chapter 2, ay most likely po, ay nasa 2 years old, or probably 1.5, ganon, yung age ni Jesus dito. So he was no longer an infant or yung newborn. Okay, malinaw po. Can you imagine, bagong panganak, tapos, tsaran, dumating ka agad yung wise men? Hindi, they traveled. Ngayon, nag-aeroplano ka na, 45 minutes, 3 hours na dyan ka na. Pero it's logical na hindi na siya infant or, alam mo yun, yung nasa, or sanggol, hindi na siya ganon, na nasa age, na ganong age. Malinaw po ba? So gusto po nating i-clarify ito para mas based tayo sa Bible. Kasi sometimes ipinasa-pasa na lang po, hindi naman natin sinesearch ang scripture, so nagkakaroon po tayo ng traditional misconceptions. So these are 2 different stories. The visit of the shepherds at yung pagpunta po ng wise men. Pangatlo po, yung still in a manger, yung nasa sabsaban pa siya. Okay? Dahil po, ang binanggit po sa binasa natin, sabi doon, house. Nasa house na sila. Okay po? Saan po ba, ano po ba yung lugar na pinanganak ni Mary si Jesus? 'Di ba? Sa manger, yung lugar kung saan nandun ang mga hayop. Okay, pero ang binanggit po dito sa Matthew 2, house. Already. Okay, so they did not remain or stay doon sa manger or sabsaban. Malinaw po. Actually, marami pang mga traditional misconceptions, pero doon lang muna tayo. Okay? Now, let's learn some principles that we can learn from the wise men. Ano pong tawag ulit sa kanila? 3 ba sila? No. Okay. Alright, now, the first principle that we can learn, yes, they are wise because yung panahon nila, they are scientists sa term natin ngayon. Sila ay nagre-research, nag-aaral, things like that. Pero merong pang bagay that can describe them na wise. Okay? Hindi lang po yung kanina. They are wise since they sought the Lord. Wise sila, marurunong sila, may karunungan sila dahil sila ay seekers of Jesus Christ. Hinanap nila si Jesus. Imagine mo, nag-exert sila ng effort. They came from the east. They traveled from a far, distant place just to find this child, this king of the Jews. Ibig sabihin po, when you seek the Lord, kapag hinanap mo ang Panginoon, remember that Jesus Christ is the wisdom of God. Yeah? He is the wisdom of God. At kapag hinanap mo ang Diyos, hinanap mo ang Panginoon, of course, i-reveal ng Lord ang katotohanan ng kanyang salita. Therefore, we should not, kung nais natin na matutunan or malaman pa, mas lumalim tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon, we should not be dependent on our human wisdom. Kasi po kapag nag-depend po tayo sa sarili nating talino, this will hinder us na hahadlangan lang po yung pagkakilala natin sa Panginoong Hesukristo. Amen? Nakukuha po ba natin ito?
Ano pong sabi sa Ephesians chapter 2:89? God's power and wisdom are the forces that enable us to believe and be saved. Ito yung kapangyarihan, ito yung wisdom na nagbibigay sa atin ng kakayanan para maniwala at maligtas. Sabi Ephesians 2, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Hindi ito galing sa inyo. Yung kaligtasan nyo hindi galing sa inyo. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin po, so ang kaligtasan natin, hindi po ito na-earn. Hindi po ito yung pinaghihirapan natin para maligtas tayo. Oh, I will do this para maligtas ako. Gagawin ko itong mga charities na ito para mapatawad ako. No. Kaya nga sabi niya, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para hindi mo ipagmalaki na naligtas ako kasi ganito ang ginawa ko. Naligtas ako kasi nagkakawang gawa ako. Hindi po. Naligtas tayo, it is by the grace of God, regalo ng Diyos sa ating lahat, not by works so that no one can boast. Malinaw po ba? So we cannot take credit, no? Yung for coming to salvation in Christ. Hindi pwedeng i-credit natin sa ating sarili. Yung kapangyarihan niya, yung karunungan ng Diyos, ay nangyari ito dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo on the cross. And all credit goes to Him alone. Amen po? Diba, sabi sa scripture, that when we seek Him, we will find Him. When we seek Him with all our hearts. Right? So, ito yung makikita natin, no, sa wise men. They sought the Lord and they found Him. Diba? Nahanap nila, natagpuan nila ang hari. Alright. So that is the wisdom of God. Or that, wise ka if you are seekers of Christ. Number 2, what principle can we learn? They were wise because they were guided by God's light. Wise sila kasi sila ay ginabayan ng ilaw ng Diyos. Hindi sila wise dahil matatalino sila na, nag-effort sila, yung compass, ganyan and everything. But they were guided by God's light. Okay? In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ano sabi niyan? But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. In other version, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala pa daw pong nakakakita, wala pang nakakarinig, wala pang nakakaranas sa kanyang puso, desire sa kanyang puso, kung ano yung inilaan ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Amen? Praise God. So, guided by God's light. Alam niyo po ba sa mga Jews, ang light or yung ilaw, sa atin, pag sinabi mong ilaw, light, right? Sunlight, yan, mga ganyan. Sa kanila, sa Jews, they understand light as an expression of their inner beauty. Yung kagandahang loob, yung mabuting kalooban. Sa mga Jews, yung light is truth, katotohanan. Light is the goodness of God. So you see, they were guided by God's light. Sila ay nagabayan and they found, anong nakita nila? This inner beauty. Nakita nila yung katotohanan. Nakita nila yung kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay si Jesus. Nakukuha niyo po? So we see, marami tayong mga passages in Scripture that we can quote, especially sa Old Testament po, pero one lang, sa Psalm 119 verse 105. Anong sabi niya? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ano daw po? Ano po ang nagiging lampara? Ano po yung nagiging ilaw? Ang kanyang salita. Ang kanyang salita. Amen. Alright. Number 3, alam niyo po, ang bilis lang po ng sermon na to. Number 3, they were wise because they generously worship the Lord. They were generous givers. Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9?
Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Now, tingnan natin, balikan natin itong mga wise men, yung caravan. Ano yung mga gestures nila? How did they express their generous worship to Christ, to the Lord? First, they bowed down and worship Him. Sila ay nagpatira pa, sila ay sumamba sa Kanya. Yumuko sila, nagpakumbaba. Did you see this? These are wise men. And for sure, di hamak na mas matanda sila kaysa doon sa bata, right? But in humility, they worship the Lord. They worship not an ordinary child. Alam nila na ang batang ito is special. Okay? He is the King of the Jews. Nag-exert sila ng effort. Hindi lang nila hinanap nila. Pagkahanap sa Kanya, di ba? Lumuhod sila, they worship Him. Pangalawa, they opened their treasures. Binuksan nila ang kanilang mga, ang tawag doon, baol? Diba? Diba usually gano'n naman, pag sinisilid yung mga valuables, yung mga mahalagang bagay, hindi mo naman basta ipakalat-kalat lang yan eh. So they opened their treasures. Ito yung mga valuable stuff or things that they presented to the Lord as their gifts. Kaya doon po nakita dito, ni-represent ng tatlong mga regalo. Pero it doesn't mean na small amount lang. A little of this, a little of that, at konti nito. Pero caravan po. Alright? So ano yung unang regalo sa kanya na ibinigay? Gold. Ayan. Diba? Gold. Diba ang mahal ng gold? Okay? Ang mahal ng gold. Pero alam niyo po ba na ang ginto po ito ay niririgalo sa mga hari. Iniririgalo po sa mga hari. Remember yung Queen of Sheba? When she visited King Solomon, marami siyang dala na mga talents of gold to King Solomon. Dahil siya po ay hari. In the Old Testament, sabi dito, gold was also the proper setting for the sanctuary where God dwelt among His people. Balikan ulit natin. Pag sinabi pong gold, yun yung proper setting sa sanctuary, natandaan niyo po ba yung Solomon's Temple? Nung ginawa po ito, anong sinabi doon? They overlaid yung mga walls with gold. Sa atin, sa panahon natin, nung mampalitada ka, semento, right? Sa kanila, yung palitada nila, makapal pa, gold. Can you imagine that? Ganun yung sanctuary, ganun nila i-value, no, yung presence ni God, na ginawa na nila ito, pero hindi potyo-potyong building. Nilagyan nila talaga overlaid with gold. Kaya nga po, when Israel was conquered, anong ginawa? Ini-scrape nila yung mga walls. Why did they scrape it? Kasi nandun yung mga ginto. Nakuha niyo po ba? Kaya nung sinakop ang Israel, yung temple, ang unang-una nilang pinuntahan kasi nandun yung mga valuables. No, ini-scrape nila. This was after the reign of King Solomon na, di ba, nagkaroon ng divided kingdom. When it was conquered, ini-scrape nila yung mga pader because lahat ay overlaid with gold. Ganon ka-extravagant. Ganon dapat yung binibigay sa hari, sa presensya ng Diyos. No, yung sanctuary where God dwelt among His people. Another thing, sabi niya, gold speaks of the divine nature of God. It speaks, pag sinabi mong gold, ito yung pinakamataas na klase ng metal. Alright? Dumaan sa matinding proseso. Hindi ito yung parang mumurahin lang. And you know what? Nag-ano din sa heart ko. Remember si Jesus, sabi niya sa Gospels, destroy this temple and I will build it again in 3 days. Kaya nga nag-react yung mga taong nakarinig sa kanya, 40 plus years, 45 years, 47 years na binuo itong templo na to, tas sasabihin mo lang, bubuin mo, gagawin mo ulit sa loob ng 3 araw. But Jesus was referring to His body as the temple.
Ibig sabihin, ganun ka-valuable yung buhay ni Jesus. It speaks of the divine nature of God. Malinaw po ba yun? Yeah? Pangalawa po, na regalo po nila is frankincense. Sabi ko, bakit kaya frankincense yung niregalo nila? You know, in Leviticus chapter 2, verse 1, sabi doon, when anyone offers a grain offering to the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil on it and put frankincense on it. Na every time in the Old Testament that they will offer sacrifices to God, hindi nawawala yung frankincense. Because frankincense is associated with worship and sacrifices in the Old Testament. Nilalagyan nila lagi ng frankincense. And tingnan natin ito. Bakit frankincense? Tingnan natin yung symbolism niya, okay? Frankincense symbolizes prayer. Frankincense symbolizes worship. And yung divinity of Jesus Christ. Imagine nyo yan, symbolize ng prayer, ng worship, and divinity of Jesus Christ. And it represents Christ's priestly role. Prophetic, actually, yung gesture nila, yung mga gifts na dala nila, ito yung talagang future, yung magaganap sa buhay ni Jesus. Pinapakita dito yung magiging role ni Jesus as our high priest. Hindi yung lineage ni Ananias. Hindi yung lineage ng mga high priest during those times. But Jesus is our high priest. Jesus is our intercessor. Siya yung nananalangin para sa atin. Amen? Yeah. Alright, next. Pangatlo. Mir or Mer, okay? Myrna, okay? Myrna, Miriam. Alam niyo pa pag Mir, ito yung sorry po, pag Myrna, or Mer, or Miriam, ito yung mapait, bitter. You know why? Kasi ito yung dagta ng puno. Itong iklase ng puno kung saan kukunin nila para makuha nila yung dagta niya, susugatan nila yon puno. Or sometimes they will remove the bark at lalabas yung kanyang dagta na yon. At yung dagta na yon ay ginagamit for perfuming, okay? Ginagamit sa pabango, ginagamit sa anointing oil. Kaya di ba ang mga anointing oil, mabango siya? Yan. At ginagamit din siya for embalming. Okay. Yung ngayon, parang ang baho, di ba? Pag yung mga embalm, yung mga balsamo. Pero dito, sa ancient times, ginagamit ito for embalming dahil doon sa amoy niya na mabango siya. And tingnan natin yung symbolic meaning nito. Myrrh represents healing, kagalingan. It represents restoration. It represents rejuvenation. Hindi ba si Christ ang dinidescribe dito? Hindi ba you si Jesus, ito yung magiging role niya sa buhay ng mga tao sa mundo? That He will bring healing sa buhay natin, healing sa ating mga katawan, healing sa ating kaisipan, emotionally, physically, spiritually, healing. Diba? Amen? Amen po ba yun? You see? What else? Restoration. Hindi ba He is our God? He is the God who restores? Diba na ibabalik niya anuman ang ninakaw ng kaaway, He will give it back to you because i-restore niya talaga doon sa original plan niya na ang mamamayan ng Diyos ay pinagpala. Dahil lahat ng mga nangyayari ngayon ay kagagawan ng kaaway. But there will come a day wherein God will restore everything doon sa original plan ng ating Ama. Dahil natatandaan niyo po ba, because of the sacrifice of Jesus, we will restore back into our relationship with the Father? Amen? Amen po ba yun? And rejuvenation. Ano pag sinabing rejuvenate? Nare-rejuvenate yung ating skin. New life. New beginning. Right? Kung titingnan natin sa scripture, Matthew did not say anything or points about the gifts.
Basta binanggit lang, gold, myrrh, frankincense. That's it. Walang supporting scriptures that tell us that ito yung mga meaning ng mga elements. So just to clarify, ano po. Pero it is safe to say na ang mga regalo na to, they were costly gifts. Hindi po ito mga mumurahing regalo. And so, they were certainly appropriate for a king. Bagay lang sa hari. Amen po. Ganun yung quality ng regalo na kanilang dinala. Number 4, they were wise because they did not return to the same way. Wise sila kasi hindi sila bumalik doon sa dinaanan nila. Okay? Bakit? Tingnan nyo po kung papaano sila nag-respond or doon sa panaginip na yon. Sabi sa verse 12, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Ibig sabihin, nung sila po ay nakatanggap ng panaginip, na sila po ay nabigyan ng babala, na huwag kayong babalik kay Herod, and so, na-outwit si Herod. Akala ni Herod, matatagpuan na niya yung King of the Jews. Pero siya, ang mga wise men, they departed sa ibang ruta ang dinaanan nila at sila po ay bumalik na sa kanilang bayan, to their country. Alam niyo po, sabi sa 2 Chronicles 7:14, na lagi po natin na nagagamit din ito sa preaching. Sabi po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Grabe no? Isa lang ang gusto ng Diyos You turn from your wicked ways. You humble yourselves before God. And so, yung kalooban ng Panginoon magaganap sa buhay po natin. Amen? If you are a wise person, you will no longer go back to your old self. If you are a wise person, you will no longer go back to your old life, to your sinful life. Diba? Sila, nakita na nila yung Savior. Nakita nila yung King of the Jews. Tayo po, ganun din. Nakita na natin yung liwanag. Naranasan na po natin si Lord. Nagkaroon na po ng encounter kay Lord. Pero kung ikaw ay babalik pa rin doon sa dati mong buhay na punong-puno ng kasalanan, hindi po wise ang tawag doon. Ito po ay foolishness. Isang kamangmangan na naranasan mo na ang biyaya ng Diyos, naranasan mo na ang pagpapatawad ng Diyos, pero bumalik ka pa rin sa buhay na makasalanan, that is foolishness. If you are wise, you seek the Lord. Diba yung mga wise men, sabi niya, they rejoice with exceeding great joy. Nung nakita nila yung ilaw, nakita na nila yung katotohanan na sinasabi sa scriptures, sa prophecy, nakita nila yung truth. Remember, scripture says that in His presence, there is fullness of joy. Diba sa presensya ng Diyos, ay punong-puno ng kagalakan? Amen? So if you are wise, you are guided by God's light. Masasabing wise ka if you are studying, meditating on the Word of God. How can you be wise? I'm referring to the wisdom of God. How can you be wise if you are not studying the Word? Sino po dito nagbabasa ng salita ng Diyos every day? Hindi ko na po ipapataas ang mga kamay. Pero alam nyo ba na ito yung ibinaba din ni Bishop sa mga pastors, that every day we read the Bible, 3 chapters, 4 chapters every day. And next year, 2025, first day, we read Genesis chapter 1. And ang goal is matapos ang buong Biblia by the whole year. Sana po sumabay po tayo.
Sumabay po tayo. Bakit? Kasi po, ito po yung karunungan ng Diyos. Hindi po pwedeng, ay kasi hindi ko alam eh. Hindi po. Eto na, andito na yung salita ng Panginoon. Ano ang will ng Lord sa akin? Ano ang kalooban ng Panginoon sa akin? Go back to the Word of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito yung gabay niya sa atin. Amen po ba? If you are wise, you worship the Lord with a generous heart. Dapat kung tayo po ay wise, kapag tayo po ay nagpuri sa Panginoon, dapat overwhelming. Kaya sabi ko kanina, pag nag-worship kayo kay Lord, huwag niyong titipirin. Have a generous heart, extravagant worship. Naalala niyo po si King David? Si King David po, nung time na nakuha na-restore back yung Ark of the Covenant, siya bilang hari, nung nag-worship siya kay Lord, ay hindi lang po siya pumalakpak. Sumayaw siya. Natanggal na nga yung robe niya bilang hari eh. Right? And even yung kanyang asawa, si Michal, sabi niya, nakakahiya ka, hari ka pa man din, pero nagwawala ka. Pero yung pagwawala niya is yung pag-worship kay Lord, extravagant. At alam niyo po ba, meron pa, ang sabi sa Old Testament, di ba nagmamarch sila, going back to the palace? Nung sila po ay nagmamarch, going back, dahil dala-dala nila yung Ark of the Covenant, ang bawat 3 or 6 steps, sila po ay nagkakatay ng baka. Imagine nyo kung gaano karami ang kinatay nila as an offering. You know, parang festival. Right? Extravagant worship. So ito yung generous heart, a gesture of extravagance. Ito yung you have to open your treasures. Ito po ang tanong, ano po ang mahalaga sa inyo? Isipin nyo yung pinakamahalagang bagay sa buhay ninyo. Treasures. These are valuables. No? Sabi ko nga, when you worship God, huwag mo siyang tipirin. You always give your excellence. You always give your best time. Ay, magsaserve po ako, pastora, kapag pag medyo okay na yung schedule ko. Ayan. Hahabol po ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Minsan, tira-tirang oras na yung binibigay natin. Minsan, kapag may mga gawain sa Panginoon, come on, let's contribute, ganyan, ganyan. Bayabayaran na naman, may mga contribution na naman. Di ba po? Kapag tayo po, we support the ministry, yung gawain ng Panginoon, dapat andun lagi yung kagalakan natin na magbigay or mag-support. Kasi ito ay gawain ng Panginoon. We do not complain. Ito nga si King David. Yung mga wise men, so if you are a wise person, you are a generous giver of time, talents mo, abilities mo, of your resources, everything that you value. Nakukuha po ba natin yon? What else? If you are wise, you don't go back to your old self. Kasi may bago na eh. We are the righteousness of God. Dahil sa finished work of Christ, tayo po ay dinamitan na ng katuwiran, ng holiness and righteousness. Please, huwag po nating uhubarin yon at bumalik sa dating buhay. If you are a wise person, changed by the Lord, magpatuloy ka. You should move on. Huwag kang bumalik sa dati. Magpatuloy po tayo. No? Huwag nating balik-balikan. Oh, pre, dito ka muna. No? Sige, nagmamadali ako. Sige, halis na ako. Di ba? Huwag na nating balikan yun. Ang hirap, alam ko, very challenging, pero if you are a wise person, you will choose to walk in God's ways. You will choose to walk doon sa daan na pinapadaan ng Lord para sa'yo. You will not compromise anymore. Why? Kasi naranasan mo na yung love ni Lord eh. Naranasan mo na yung goodness ng Lord eh. Gugustuhin mo pa bang bumalik sa ganong klaseng buhay? Nawa po ang buhay natin ay maging living testimony of God's faithfulness and goodness. And this is my concluding statement po. Let us change our mindset about Christ. He is not just a savior like superheroes to save your day. I am the hero, to save your day. Ganyan. Hindi eh.
He is the God who came to earth to save mankind. Kung isipin po natin, who am I? Sino ba ako para bumaba si Jesus? Di ba? Na-realize po ba natin yon? Who am I that you are mindful of me? Who am I that you should care? Yet, binigay pa rin ng Diyos, binigay pa rin ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin. We do not deserve that. He did not give His second best. He gave His best. Kung si Jesus po, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin as a ransom. Alam niyo po yung ransom? Di ba sa movie, pag may mga kinikidnap, ina-abduct, di ba humingi sila ng ransom? Yung ransom ba, bigyan mo ako 500, makukuha mo na siya. Ganun ba yun? Pag sinabi mong ransom, it's big amount of money. Kapalit ng buhay ng tao na to, kapalit ng buhay ng, whoever it is. But Jesus Christ, binigay niya ang buhay niya as a ransom for many. Kapalit ng buhay mo ay buhay ni Jesus. Kapalit ng buhay natin ay buhay ni Jesus. Na nagbigay ng kalayaan, nagbigay ng liwanag, nagbigay ng freedom sa atin. Ito po, mahirap po ba na magbalik din tayo sa Kanya ng pagsamba na nararapat para sa isang hari? Napakahirap po ba na magbalik ng pasasalamat sa isang Diyos, isang Panginoon na ibinigay niya ang lahat para sa atin? No. Sana po hindi ang tanong nyo. Ang sagot nyo. Gifts can be in many forms. Your salvation is a gift. Your life is a gift. Your health, it's a gift. Your protection is a gift. Imagine nyo po, lalabas kayo ng bahay, okay ka, nakabalik ka, you are safe. That's a gift from the Lord. Yung protection niya, iniingatan tayo lagi. You cannot pay that. Your family is a gift. Thankful ba tayo na meron tayong family? Diba? Napakabuti ng Diyos. Yung pamilya natin, regalo